Kabanata 1836. Ang isang tao na may makinis na buhok sa likod at nakasuot ng isang itim na suit ay tumayo sa labas ng pintuan ng villa. Bago pa man mag-react si Harvey, binuksan na ni Kate ang pintuan at tinanggap ang tao sa loob. "Senyor, sa wakas ay narito ka na. Naghihintay ako sa iyo." Ang taong may makinis na buhok sa likod ay lumakad sa villa ng diretsyo at sinabi sa akin ni Master ang lahat ng nangyari sa kanyang kapatid. Matapos matanggap ang iyong tawag ngayon, sinabi niya sa akin na protektahan ka. Hindi ko nais na maasar ka tungkol dito, Junior. Dapat ay nagsasanay ka ng mga sinaunang martial arts. Kung ginawa mo iyon, hindi bababa sa isang lugar sa Mordo. Hindi ka rin gagamutan ng iyong ama. Hiniling sa akin ni Master na protektahan ka para sa kapakanan ng iyong ina. Dapat kang pumunta at pasalamatan siya ng maayos matapos ang lahat ng ito. Ilang taon na niyang ikinulong sa mundo. Pinag-aralan ng lalaki ang Villa Hall na may mga mata sa paghuhusga. Nang lumapag ang kanyang tingin sa mga kahon ng takeaway sa mesa, nagpakita siya ng kaunting pagkasuklam. Nang makita niya si Harvey na nakatayo sa bulwagan, isang pahiwatig ng nakamamatay na hangarin ang lumusot sa kanyang mga mata. Napagtanto niya na ang Junior na gusto niya sa lahat ng oras na ito ay nag-iisa kasama sa isang lalaki. Agad niyang itinago ang kanyang hangarin, at pagkatapos ay pinakawalan ang isang pekeng ubo. "Junior, hindi ito nais kong abalahin ka. Dapat mong panatilihing ligtas ang iyong sarili sa labas. Huwag hayaan lamang na ang isang batang lalaki na tagahatid ng pagkain ay pumasok sa iyong bahay. Hayaan lamang nilang ilagay ang pagkain sa labas ng pintuan." Bumantong hininga siya. "Nag-alala talaga ako sa iyo kapag kumilos ka tulad nito." Ang tao ay nanligaw sa kanyang bulsa para sa isang $10 na bayarin at itinapon ito sa lupa. "Para sa iyo, delivery boy. Kunin ang pera at umalis." Pinutok ni Harvey ang lalaki sa isang malabong ngiti at hindi sumagot ng walang pasubali. "Paano kung bibigyan ka ng $10 upang makalabas dito?" Hindi nagustuhan ni Harvey kung paano mapagkamalan ng taong ito sa kanyang bahay. Mapagmataas, mayabang, at walang kaugalian. Kung hindi dahil sa konektado siya kay Kate, sinipa na siya ni Harvey. Nang walang pangalawang pag-iisip, tumingin siya sa kay Kate, na parang gusto niya ng paliwanag mula sa kanya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Kate, lumakad ang lalaki kay Harvey. Sa isang hindi kanais-nais na sulyap, malamig niyang binigkas, "Mas alam mo kung ano ang mabuti para sa iyong sarili, batang lalaki sa paghahatid. Sa palagay mo ba ay may tatayo para sa iyo matapos kung masira ang lahat ng iyong mga paa?" Habang nagsasalita siya, inihanda niya ang kanyang sarili upang kumilos. Nabalisa si Kate sa tanawin. Humakbang siya sa pagitan ng dalawa at mabilis na ipinaliwanag ang sitwasyon. "Harvey, Senyor, huwag kayong mag-away. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ipaalam ko sa bawat isa. Ito ang kaibigan na napag-usapan natin sa telepono, si Harvey York. Siya ang tumulong sa akin kaya hindi ko kailangang magpakasal kay Lucas. Ang villa na ito ay kanya rin. Harvey, ito ang aking nakatatanda, si Brennan Stanton. Ang kanyang Panginoon ay nakatatanda ng aking ina. Magkasama silang nagsasanay sa templo. May salungatan kami ng aking ama. Sa paghusga sa kung paano niya ginagawa ang mga bagay, tiyak na ipadala niya ang kanyang mga tauhan upang ibalik ako. Iyon ang dahilan kung bakit humingi ako ng tulong sa kanyang Panginoon. Nais kong makipag-usap sa iyo tungkol dito, ngunit hindi ka pa nakakauwi sa buong oras." Sabik na sumulyap si Kate kay Harvey nang siya ay tapos na makipag-usap. Naturally, natatakot siya na magalit sa kanya si Harvey. Naunawaan ni Harvey ang sitwasyon matapos pakinggan ang paliwanag ni Kate. Iniwan niya si Kate sa villa na nag-iisa at tumungo sa kanyang sarili dahil abala siya sa maraming bagay. Ang isang babae ay walang kahulugan ng seguridad kapag naiwan sa bahay na nag-iisa pagkatapos ng pagdaan sa gayong paghihirap,
kaya natural para kay Kate na makakuha ng isang taong malapit upang maprotektahan siya. Ngumiti si Harvey at inabot ang kanyang kamay. Brother Brennan, tama. Iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Ako si Harvey, magandang makipagkita sa iyo. Nagpapakita pa rin si Brennan ng isang matuwid na ekspresyon habang siya ay nag-aatubiling kinuha ang kamay ni Harvey, na parang ayaw niyang lumapit kay Harvey. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata, ngunit walang sinabi. Binuksan niya ang mga kahon ng takeaway. Brother Brennan, kung hindi ka pa kumakain, bakit hindi ka sumali sa amin para kumain? Pinakawala ni Brennan ang isang mapanirang pagngisi. Harvey, tama. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa kaligtasan ni Junior ngayon na narito na ako. Kaya, hindi maintindihan ni Harvey kung saan pupunta si Brennan. Kaya ang kanyang mga pangangailangan ay wala sa iyong negosyo. Hindi kami mabubuhay dito, at ang mga bagay na ito ay hindi karapat-dapat sa kanyang katayuan. Kate, epak ang iyong mga bagay at sundan mo ako. Ituturing kita sa isang masarap na pagkain, si Brennan ay agad na sinabi. Naramdaman niya na ang relasyon ni Harvey at Kate ay nasa intimate at hindi maliwanag. Hindi niyang sinasadya na nais niyang paghiwalayin ang dalawa. Nakatitig si Harvey kay Kate, walang salita, na simangot si Kate sa kay Brennan. Senyor, sinabi ko na sa iyo sa telepono. Tinanong kita dahil inaasahan kong protektahan mo ako habang tinutulungan din si Harvey. Pagkatapos ng lahat, sumalungat siya sa aking ama, kay Lucas at sa babaeng iyon para sa akin. Kung aalis ako ngayon, baka nasa panganib siya mamaya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako makaalis. Malamig na tumawa si Brennan. Junior, bata ka pa. Hindi mo rin alam kung ano ang tama o hindi. Makinig sa aking payo at lumayo sa taong ito. Napalapit siya sa iyo nang bigla at ginawa niya ang labis para sa iyo. Sa totoo lang iniisip mo ba na wala siyang mga lihim na motibo? Mas nasa panganib ka lang sa kanya sa paligid. Bukod, hindi ko obligasyon na protektahan siya. Pinakinggan siya ni Kate, at naging madali. Sumulong siya sa tabi ni Harvey at bamulong, Harvey, ang aking nakatatanda ay may mainit na pag-uugali, ngunit bihasa talaga siya. Sa kanya, mas ligtas tayo. Maaaring hindi tayo maswerteng kung ang isang bagay tulad ng insidente sa kalsada sa baybayin ay mangyari muli. Ano ang gusto mong gawin ko? Mahinahon na nagtanong si Harvey. Bakit hindi ka humihingi ng tawad sa kanya? Tiyak na mananatili siyang tutulungan ka kung gagawin mo iyon. Humihiling ako sa iyo. Sumama ka rito para sa akin, gagawin mo. Hindi nais ni Harvey na aliwin pa si Brennan, ngunit sa paningin sa magandang mukha na may luha ni Kate, lamambot ang kanyang puso. Naglakad siya pasulong at hinawakan ang kanyang mga kamay ng magalang. Brother Brennan, ako ay ignorante lang dati. Hindi bababa sa alam mo ang marami. Ipinagmamalaki ni Brennan. Sinabi ng aking junior na ikaw ang nagpo-protekta sa kanya. Hindi ako naniniwala dito. Nang walang pag-abala na magbigay ng isang tuwid na sagot, sinabi ni Harvey, iyon ay para sa iyo na magpasya. Swoosh! Biglang itinaas ni Brennan ang kanyang kamay at ibinaba ang kanyang palad patungo sa dibdib ni Harvey. Ang kanyang mga aksyon ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Ito ay isang pag-atake ng Bahikwan sa modernong araw na sinasabi, ang Tai Chi ay matutunan lamang kung ang isa ay gumugol ng hindi bababa sa 10 taon dito, habang ang Bahikwan ay maaaring pumatay ng isang tao sa loob ng 1 taon ng pagsasanay. Ang kasabihan na ito ay sapat na upang ipakita ng eksakto kung paano maaaring maging mabangis na Bahikwan. Si Brennan ay nag-swing lamang sa kanyang palad, ngunit ang pag-atake mismo ay mabilis at nakamamatay. Umatras si Harvey ng kalahating hakbang, na umiwas sa palad ni Brennan nang walang pagsisikap. Swoosh, swoosh, swoosh. Medyo nabigla si Brennan. Sinimulan niyang iswing ang parehong mga braso ng sunod-sunod, na huminto sa landas ni Harvey sa dalawang magkakaibang direksyon. Kalmadong iniiwasan ni Harvey ang kanyang mga pag-atake, at pagkatapos ay sinampal si Brennan ng husto sa mukha. Sampal! Isang malakas na tunog ang sumigaw sa buong lugar.
Si Harvey ay ganap na hindi nasaktan, habang si Brennan ay nagtapos sa isang nakikitang palad na nakamarka sa kanyang pisngi. Ang paghihiganti ni Harvey ay iniwan si Brennan na lubos na nagulat. Siya ay isang ipinahayag na propesyonal sa sarili sa mga mas batang henerasyon. Nang sinubukan niya si Harvey sandali, sinubukan niya ang halos 60% ng kanyang kapangyarihan. Hindi niya inisip na nagawa siya ni Harvey na iwasan, hayaan siyang sampulin siya sa mukha. Iniwas ni Harvey ang kanyang katawan at sinabi ng mahinahon, "Kapatid na Brennan, sapat na. Senyor, magkakasama tayo ni na Harvey." Ngayon, si Kate ay lumaki sa halip na nagagalit. Agad siyang lumakad papunta kay Brennan at pinagsabihan siya ng galit. "Hiniling ko sa iyo na pumunta dito upang tumulong, hindi upang magdulot ng mas maraming problema. Dapat ka na lang umalis kung gagawa ka pa rin ng ganito. Hindi ko kayo kailangan dito." Isang malaswang hitsura ang sumabog sa mukha ni Brennan. Hindi niya inakala na si Harvey ay may kasanayan, at sa halip, ay tiyak na ang kinalabasan na ito ay dahil sa kanyang kawalang ingat. Sa harap ni Kate, na nasa gilid ng pagsabog, kailangan niyang pilitin ang isang ngiti. "Huwag magmadali, Junior. Sinubukan ko lang ang kanyang mga kasanayan. Mukhang disente siya, hindi nakakagulat na mailigtas kanya sa mga bantay ni Angelina. Ngunit malapit na tayo humarap sa kay Lucas. Narinig ko na bumalik na siya mula sa Walsing. Ang kanyang nangungunang mamamatay tao na si Lebron, ay nagpakita rin sa Mordo. Baka magpadala pa si Lucas ng Lebron upang makitungo sa iyo. Maaaring magkaroon ng ilang mga kasanayan si Harvey, ngunit maaaring hindi man niya mapigilan ang 3 galaw laban kay Lebron." Ipinakita ni Brennan kay Harvey ang isang mukha ng pakikiramay. Sa kanyang paningin, si Harvey ay naglalakad patungo sa pintuan ni kamatayan sa pamamagitan ng biglang pagsisikap na tulungan si Kate at mailigtas ang dalaga sa pagkabalisa. Kapag ang lahat ay lumipas, mapipilitan pa rin si Kate na mamag-aitan sa sitwasyon. Iniisip ito, mabilis na ipinapalagay ni Brennan na marumi si Harvey sa marumi. Walang ekspresyon si Harvey. Patuloy na sinusubukan ni Brennan na magpakita, kahit na matapos na brutal na matumbok sa mukha. Kung hindi ito para kay Kate, sinipal na ni Harvey ang lalaki. Ngunit nang binanggit ni Brennan si Lebron, ang interes ni Harvey ay napukaw. "Kilala mo ba si Lebron? Pamilyar ka ba sa kanya?" "Sir York, hindi siya kilala ni Senior. Ito lang si Lebron ang pinakamahusay na pumapatay para kay Lucas. Kilala talaga siya sa Mordo, kaya halos lahat ay kilala siya." Tumango si Harvey. Si Brennan ay nakaupo sa sopa at tumawid ang kanyang mga paa. Si Lebron ay isang retiradong hari ng mga armas mula sa Amerika. Inupahan siya ni Lucas ng isang mataas na presyo, at ginagamit siya upang mapupuksa ang anumang anyo ng balakid na maaaring makahadlang sa anumang mga plano. Sinasabi na pumatay na si Lebron nang hindi bababa sa 800 katao. Si Lebron ay laging nakakakuha ng kanyang pagpatay sa isang shot lamang. Hindi siya mapanghusga, kahit na hindi ko sasabihin na kumpleto na siya ngayon na nasa Mordo siya. Sa pinakadulo, hindi siya maglakas loob na saktan ang aking Panginoon, si Chief Leonard Bray. Ang aking Panginoon ay isang dalubhasa na mula pa noong unang panahon. Kahit na malapit na siya sa 100 taong gulang, ang kanyang bahikwan ay itinuturing nakakatwa. Kalimutan ang pakikipaglaban sa kanya, hindi man lang makalapit si Lebron sa kanya. Maaari kang magsimulang magmakaawa kung natatakot ka, Harvey. Kung humingi ka ng tulong ngayon, protektahan kita sa pangalan ng Bray Temple. Kumbaga, kailangan mo ba ng oras upang mag-isip? Tumingin si Brennan kay Harvey na naniningkit ang kanyang mga mata. Sa kanyang opinyon, may luluhod sa harap ng kamatayan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Si Lebron ay talagang isang bagay. Kalmado at matatag ang tono ni Harvey. Ngunit hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Makakaya ko siya kung talagang magpapakita siya.
Tama na. Ito ay sapat na. Ang ekspresyon ni Brennan ay naging malamig na parang yelo. Kung hindi ito para sa aking junior na humihingi ng tulong kay Master, hindi ako lalabas dito kahit na magluluhod ka. Sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito upang bigyan ka ng babala sa darating. At sinasabi ko sa iyo kung ano ang gagawin upang ma-save din ang iyong sariling balat. Dapat mong malaman kung ano ang mabuti para sa iyo. Sa paningin ni Brennan, ang kapalaran ni Harvey ay selyado na, nang sumalungat siya kina Lucas at Justin para kay Kate. Iyon ay, maliban kung humingi ng tulong si Harvey para sa tulong ni Brennan na protektahan siya sa pangalan ng Bray Temple. Kung hindi si Harvey, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Bago pa masabi ni Harvey ang anumang sagot, si Kate ay nag-alala, "Senyor, sinasabi mo na si Lebron ay gagawa ng aksyon dahil sa akin." Yumangal si Brennan, "Malamang. Narinig ko ang mga taong ipinadala ni Lucas upang patayin kayong lahat ay namatay sa Triangle ng Diablo. Hindi mahalaga kung ikaw ang gumawa nito. Sa paraan ni Lucas na gawin ang mga bagay, masisisi niya rin sa iyo ang lahat." Bukod sa, ang buong sangay ng Mordus Longmen ay nagpanik na ngayon. Naging magulo sila dahil sa insidente ng pagpili ng pinuno ng sangay. Maging si Lucas o Justin, kailangan nilang harapin ang bawat balakid na maaaring lumitaw bago alagaan ang sangay ng Mordus Longmen. Ang isa sa kanilang mga plano ay upang maibalik ka at opisyal na magpapakasal kay Lucas. Sa pag-aasawa sa pagitan ng dalawang pamilya, natural para sa magkabilang panig na bumuo ng isang alyansa. Kung iyon ang kaso, kapwa sila makikinabang sa sitwasyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi hihinto si Lucas na ibabalik ka ng mas maaga o huli. Kung mabilis siya, darating ang kanyang mga tauhan ngayon. At kung hindi, darating sila bukas. Tiyak na papatayin ng kanyang mga tauhan ang sinumang nang ahas na pigilan sila ng walang pagsisisi. Sa madaling salita, nasa listahan na kayo ni Lucas. Kung walang magpoprotekta sa kanya, mamamatay siya ng sigurado. Nakatingin si Brennan kay Harvey na may naningkit na mga mata, na parang patay na si Harvey. Ngunit si Harvey ay patuloy na nakangiti ng tahimik, walang gulo. Si Kate, sa kabilang banda, ay nagwika ng sabik, "Senyor, kailangan mo siyang tulungan. Hindi ba siya nasa panganib? Mangyaring, magpasalamat ako sa iyo ng maayos kapag natapos na ang lahat." Si Brennan ay buong pusong naglaki kay Kate, pagkatapos ay hayaan ang isang pag-ubo at mahinahon na sinabi. "Hindi mahalaga kung gaano kalakas sina Lucas at Justin, kailangan pa nilang magbayad ng respeto sa aking Panginoon. Iyon ang dahilan. Mahirap at madaling harapin ang sitwasyong ito. Kung si Harvey ay naging isa sa mga alagad ng Bray Temple, walang maglakas loob na hawakan siya kapag siya ay nasa ilalim ng proteksyon ni Chief Bray. Kahit na may lakas ng loob si Lebron sa mga Diyos, hindi siya maglakas loob na hawakan ang mga alagad ng Bray Temple. Iyon ang dahilan, Harvey. Kung lumuhod ka at humingi ng tama ngayon, tatanggapin kita bilang aking alagad ng Bray Temple para sa aking junior. Ito ay isang pagpapala ng iyong buhay, kaya lumuhod at magpasalamat sa akin." Si Brennan ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan, na parang kanyang alagad ay isang mapagmataas na pamagat. Nakikita ito ni Kate na medyo nakakahiya, ngunit sinubukan pa rin niyang hikayatin si Harvey upang mapanatili siyang ligtas. "Ito ang lahat ng aking pagkakamali, Harvey. Ngunit ang pangalan ni Senior ay kilalang kilala sa Mordo, kaya hindi ka magiging kawalan kung ikaw ay nasa ilalim ng kanyang pakpak." Ngunit sumagot si Harvey nang walang pasubali, "Nais mong maging master ko. Kahit si Chief Leonard Bray mismo ay walang karapatan para doon. Mas mababa ka sa karapat-dapat." Kabanata 1840. Ang mga salita ni Harvey ay simple at prangka. Hindi niya pinangangalagaan si Brennan, na mas mababa sa Mordo at ang kilala niyang Panginoon bilang si Leonard Bray. "Ano ang sinabi mo lang?" Si Brennan, na tumatawid sa kanyang mga paa sa sopa ng hindi sinasadya habang hinihintay niya na lumuhod si Harvey, ay nagyelo. Nagtataka siya kung narinig niya ang mali.
Hindi mabilang na mayayamang batang masters ang karaniwang umiiyak at sumigaw na tatanggapin siya, kahit na hindi sila pinangalagaan ni Brennan. Binigyan niya ng pagkakataon ang batang ito para sa kanyang junior, at gayon pa man ay tinanggihan ng batang ito ang kanyang alok. Seryoso na naisip ni Brennan na mali siya. Malinaw kung ginawa ito. Hindi ka karapat-dapat, kahit na ang iyong Panginoon ay walang karapatan. Tulad ng para kay Lucas, Justin, o sa lalaking Lebron na iyon. Kaya kung hawakan, hindi mo kailangang mag-alala. Sinabi ni Harvey na malakas at malinaw ang bawat salita. Sa pakikinig sa kanya, lalo pang nag-aalala si Kate. Harvey, hindi ngayon ang oras upang maging mapagmataas. Alam kong malakas ka, at may kakayahan ka. Ngunit ang mga taong tulad ni Lebron ay may mga kamay na marumi na puno ng dugo. Titigil siya sa wala upang makumplito ang kanyang misyon. Ginagawa ko ito para sa iyo. Naturally, ginagawa niya ito para sa kapakanan ni Harvey. Kung nababahala lamang ito sa kanyang sarili, malamang na hindi siya humingi ng tulong kay Leonard. Hiniling niya kay Leonard na panatilihing ligtas si Harvey. Kahit na alam niyang may utang siya sa kanya pagkatapos ng pangyayaring ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tanggihan ni Harvey ang kanyang mga pag-aayos ng madali. Labis na sabik si Kate na malapit na siyang umiyak. Kate, alam kong ginagawa mo ito para sa akin. Si Harvey ay nanatiling kalmado at buo. Ngunit hindi ko talaga kailangang yumuko para lamang sa ilang bagay na walang kabuluhan. Ang mga taong tulad ni Lebron, papatayin ko ang bawat isa sa kanila kung darating sila. Mayabang, walang hiya, tumawa ng malamig si Brennan bago pa makapagpapatuloy si Kate sa pagsasalita. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon para sa aking junior. Pupunta ka ba sa tuhod at tanggapin na maging iyong Panginoon o hindi? Sa katotohanan, sinabi ni Leonard kay Brennan na tanggapin si Harvey bilang isang alagad. Ngunit matapos na masampal sa mukha, lumaki si Brennan at nagalit kay Harvey at nais na gawing mas mahirap ang mga bagay para kay Harvey. Inaasahan niya na tanggihan lang ni Harvey ang alok ng may kaunting pag-aalangan. Siya ay tumingin na may galit. Hindi na kailangan. Sasabihin ko pa rin sa iyo ang parehong bagay, maaari ko itong harapin sa aking sarili. Walang emosyon si Harvey. Hey! Hindi ka ba nasisiyahan na nasa ilalim ng aking pakpak? Sino ka sa palagay mo? Ang ilang prinsipe, o marahil ay isang mayamang batang master? Hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon. Kung hindi ka luluhod ng diretsyo, hindi ko kayo protektahan kahit na gumapang ka pa sa harap ko matapos ang pagdating ni Lebron sa pintuan. Ang pag-iingat ni Harvey ay nanatiling hindi nabigo. Kung gagapang ka sa harap ko kapag bumangga ka sa kay Lebron, isa sa alang-alang ko ang pagprotekta sa iyo. Ikaw, si Brennan ay nanginginig sa galit, halos hanggang sa pagsusuka ng dugo. Harvey, huwag maging ganyan. Nag-aalala na parang may sakit si Kate. Si Lebron talaga ay hindi isang ordinaryong tao. Hindi ka dapat makakuha ng labis na kumpiyansa. Malamig na tumawa si Brennan at hinayla si Kate papunta sa kanya. Kate, huwag pansinin ang batang ito. Malinaw niyang hindi alam ang kanyang mga limitasyon. Sinusubukan lang niyang magpakita sa harap mo. Nais niyang tingnan mo siya na parang bayani siya na nagsisave ng isang dalaga sa pagkabalisa. Sinasabi ko sa iyo ngayon, ang taong ito ay tiyak na may mga lihim na motibo. Malinaw siya rito para sa iyong pera. Ang mga taong katulad niya ay hindi karapat-dapat sa proteksyon ng Bray Temple. Paprotektahan kita, hayaan mo lang siyang ipaglaban ang kanyang sarili. Bang! Isang malakas na tunog ang sumigaw mula sa labas ng villa. Ang pinturang tanso ay agad na hinaypan ng isang baril.